Hello mga stories! Welcome back sa ating content. So, at syempre, hindi tayo papahuli sa issue na to. Okay? So, alam mo na, month of May. Okay, so, seryoso muna tayo. Naalala mo ba ang, alam niyo ba yung Jollibee incident, yung Jollibee paper bag story? Diba? Kung tutusin, may papakita ko dito. May sinasabi daw na ito yung original na parang original picture or video. Hindi ko kasi ma-confirm kung totoo man yan o hindi, or siya mismo yung original nito. Kung meron kayong kung merong time na basahin nyo na lang at ilalagay ko lang sa description yung itong original post nito. So, yun. Ihintay lang kita, hintayin lang kita mga story. So, let's go. A few moments later. Okay, so I hope na nabasa nyo ito dito sa natin. So, medyo maliit nga lang. Alam mo, unang impression ko dito medyo mahirap akong basahin, pero try kong basahin try kong intindihin itong story na to kasi medyo maliit, pero maliit siya, hindi siya enhancement yung font niya. Pero sige, okay lang kasi is kasi yung original story. So, ito yung galing kay ito kay galing HTTPIE. Hindi ko kung totoo ito. Pero sabi nila na ito daw ang original post. So, bibigyan kita ng insights dito, no? So, itong na to, ito yung si girl kasi, meron kasi siyang traumatic experience, di ba? Mayroon siyang parang nag-labor before, during, and after, meron siyang traumatic experience. So, yun, mahirapan siya, makakanagan din yan. Tapos, ang hospital kasi dito is public hospitals. Huwag kayong mag-expect na maganda ang hospital doon. To be honest, ang mga public hospitals, don't get me wrong sa mga baka sabihin nyo sa mga mga government dyan na parang ina-against ko sa mga hospital. Hindi. Wala akong pinapanigan dito. Ang sinasabi ko kasi, sabi niya kasi dito may mostly sa mga public hospitals ay mostly hindi quality. Di ba? May mga iba kasi may quality. Ayon sa kanya, ito, sa base sa mga story niya, yung napanganak niya is hindi gaanong dekalidad yung kanilang hospital doon. At yun tapos hindi pa tapos hindi siya hindi siya parang hindi siya quality yung mga facilities doon, lalo na yung pagkain doon. Huwag kayong mag-expect yung pagkain ay parang lutong bahay. No. Hindi. Kasi yung pagkain, expect nyo na baka hindi mo magustuhan. Diba? Kasi pagkain kasi ng ospital yan. Okay, so, balik tayo sa balik tayo sa scenario. After nanganak na, gano'n. Tapos ito naman si Mr. medyo nonchalant yung parang masakit na, ganyan. Tapos, ayun. Tapos after that, bumuli si Mr.
dala-dala niya yung Jollibee, yung bag. Then, di kakain. Kakain. Ano ba yung sinabi ni Mr. Hintayin mo na lang hintayin mo na lang yung pagkain. Oo. Total na naman, libre naman yun. Sa akin, pagkain ko to, yun na lang. Yun na parang na-trigger at nasaktan itong si Mrs. Di ba? At ako rin ay nalungkot ako. Di ba? At yung mga ganyan, kasi to be honest, kahit nga rin ako, ganyan same scenario to, pero hindi ito sa naalala ko yung bata pa ako, hindi ito sa hindi sa hospital kundi sa may canteen. Meron siyang bawnan, tapos parang meron kasi siyang bawn, meron siyang yung parang binibili niya sa kanyang yung mga pantries doon na binibili yung pagkain na kasarap-sarap, yung mamahalin. Unlike sa akin naman, isa parang lang ako, yung parang kanin lang, tapos lang, parang yung parang delata, sardinas lang. Ganun na yung sa akin. Yun kasi yung parang hindi siya ganun din scenario Nasabihin niya sa'yo, may sige yan pagkaan mo yan ito sa akin yan Parang ganun ang dating sa akin na, ang hirap naman yung parang hindi kayo pagiging team mo. Alam mo, nakakalungkot isipin, na parang nangyari ito sa last video ko, yung tungkol niya ito sa asawa, yung parang yung card kung naalala mo yun, ilalagay ko na lang sa home card doon yung storyan tungkol ito sa asawa na tungkol yung parang yung sarili niyang luto ayaw niyang kainin, gusto niya kasi yung bibili na lang sa labas, yung sa kanya lang. Ayaw niyang kainin, ayaw niyang galawin. Pero yung kakainin niya, yung sa labas niya. Nakakalungkot diba? Alam mo, may mga kasi ganyan lang yung scenario Nakakalungkot yung sa part ng babae na parang hindi yan parang magsasama na kayo sa isang bubong tapos ganitong mangyayari sa'yo. Parang naging kanya-kanya. Hindi na siya ng-form of team. Kaya minsan, tama yung sinabi dito sa sa isang post dito sa Reddit. Kaya kayo mag-asawa, magsasama kayo sa isang bubong. Hindi kayo parang sarili, dapat maging team naman kayo. Kaya nga kayo merong partner. Para may kayo parang mag-joint force kayo para sa hirap at ginhawa hanggang sa mamatay kayo. Kasi pag kung hindi nagbigay makasarili kayo diba? Nakakalungkot masyado kasi siyang na makasarili siyang tao diba? May asawa ka tapos ganyan ang trato mo na hindi mo bibigay, diba? Tapos anong sinabi mo? Anong sinabi mo na may sasabihin mo sa yung ang susumbatan mo na may pagkain, diba? Dapat alam mo nakakalungkot dapat bigyan mo. Ngayon kung may may pagkain siya, diba? Parang ang ganito sa'yo makasarili ka. Kaya nga nagsama kayo para dun para may yung parang
may kasama ka sa hirap at ginawa, tapos ganyan ka. Naku, red flag yan, men. Red flag yan. Sinasabi ko sa iyo, kung sino ka man dito. Oo. Kaya minsan talaga, minsan talaga, mga piling-pili ako sa mga kaibigan lalaki, yung mga ganyan. Kasi, ayaw ko sa lahat yung mga kapupalan ninyo. Diba? Alam mo, nakakalungkot eh. Kaya minsan kasi yung mga ganyan, kupal talaga eh. Kupal. Yan sabi ni Malupiton, diba? Yung sino man nilalang dito kupal talaga kayo, kupal. Late siya. Sinasabi ko sa'yo, no? Kaya yun, nakakalungkot pero dapat inom ganito. Tapos yung mga dyan mga girls dyan. Girls! I know na minsan kasi na mahal you have to parang boto lang yan. O kaya mo papadala sa mga ligaw-ligaw. Naiintindihan ko naman yung minsan kasi since childhood naman yan, tapos lumaki. Tapos kilala mo, di kayo sure. Pero sige, diba? Dapat kayo maging maging kilatisin nyo. Kahit sabihin mong kahit sabihin mo sa na childhood mo, friend mo pa yan. Hindi ka kasi sigurado doon. Pero sige. Pero kung kilala mo tapos yun, swerte mo. Mayroon talaga yung ganyan. So, yun. Dami na dito. Ayan. Ang daming galit sa ganyan. Ang daming red flags. Ganyan. Yun. At nakakalungkot isipin. Pero basahin ko lang natin mga comments dito. Kasi ito yung mga comments sa mga Reddit. Mostly sa TikTok kasi Ito babasahin ko dito. Ito galit. Ito sa mga AskPH, ito, kukunin ko lang to sa sige, ko lang to. So ito yung sa nag-post siya dito sa that viral Jollibee bag, paper bag story. Nakakalungkot yun para sa mga babae. What makes some guys act like that? Diba? Yung mga talagang ganyang kupal talaga yung mga isa naman sabi kakupalan nyo. Yan. Makasaril kasi kayo. Ito, napasok ko sa TikTok response ni ate, yung husband niya pala, sincerely yung relations with men. Close pala si ex-husband niya. Ay, nako. Kaya minsan gusto nilang ipasa yung divorce law. Which is tutol sa simbahan. yun nakakalungkot dito eh. Ito sabi dito kay S. For those who are looking for this original, the TikTok account is Asian Japan. Lalagay ko sa description dito. And please, don't invalidate her struggles. Nakikibasa na lang yung iba. Ang dami pang pangulit, panggigil trip na ginagawa. She has been a kind person since high school days namin, and she does not deserve the bad comments from people na hindi nakaintindi ng situation niya. Mind your own problems. Hindi, kasi hindi naman sa di ko naman in-validate yung struggles. So, parang dito kasi sa video na to, in general na naman sana eh. Kung if ever mangyari doon sa ibang sa mga ibang couple, iba yung may asawa na tapos ganitong scenario, what for kung ganun lang, di ba? Naiintindihan ko naman naiintindihan ko naman yun, pero what if kung ganito ang mangyayari scenario, yung same scenario dun sa nangyari, tapos public yan sa struggles sa pagbubuntis, hindi biro yun. O kaya minsan talaga mahalin nyo yung mga babae kasi hirap pagdaanan yun. Ano ka ba? Diba?
Kaya minsan talaga, minsan yan kaya may iba dito parang yung ayoko na ibang post na yun, ibang topic na yun, yung tungkol sa yung parang alam ko na yung panggigil, parang ginigil trip yung isang content creator, ayoko naman pangalan yun, basta ganyan. yung bangayan sa social media, leche. So, iba na yun. Totoo pa ulit yung statement for the cloud. Yan. Yung statement niya for cloud, for statement yun, totoong ba to? Hindi lang, gaan na nga siya ng naka-experience yan. Dami ko babae na experience niyan. Ngayon, single moms na. Totoo yun. Kaya nakakalala ko isipin. Nabihira na, o sabihin natin rare yung iba na tumatagal sa relasyon. Minsan mag-asawa na hindi nagtatagal, di ba? Dahil sa yun, diba? Sa mga ganitong senaryo. Isa kasi na nagiging kupal na after that. Diba? Lumalabas yung pagkukupal mo, di ba? Ganun. Yan Yan. At, teka lang. Ito naman pala Tiking dyan Jollibee. Sigurado ka pa dyan, crafting ban? Fake news? Sigurado ka ba? Fake news yan? Dali naman na nabasa, yan? Paano mo nasabi yan fake news? Sabi yan, sabi yan dito, fake story yan. I bet marketing yan ng Jollibee. Galing ng English sa construction the story. Winter seems very well educated. Tapos nasa public hospital siya, dahil clear. But really? Sabi yung nag-reply dito, hello, ang ate ko consente and well fluent in English. Pero sa public hospital ng anak kasi yung tagal ng release ng budget from PhilHealth. Sana. Tsaka red flag yung ex yung ate ko. Well, good ex na nga rin. Ngayon, single mom na ate ko and voice attendant ata to, VA as well, kaya don't invalidate with, ayan, yung nakakalungkot na isip, scam na lang siya na parang fake news, dahil kasi, yung branding niya, Jollibee. Diba? Yan na kasi yung parang nakakalungkot yan, di mo alam kasi ako, sabi ko, di ko alam kung totoo man yan, kaya unang-una pa lang, kung totoo man yan o hindi. Kasi hindi ko alam kung totoo man yan. Pero as long as yung mga well, it is real naman. Kung siguro real naman kasi sabi niya dito call center siya. Okay, so it seems real naman siya, diba? Totoo yung istorya. Yeah. Kaya may Kaya, ayun, nabasa ko ito. So, nabasa ko yun, pero ito, sabi ni Fuel Beram, nabasa ko yun, pero hindi ko tinignan yung profile niya. May nabasa lang ako sa comment section na nakakalungkot na story, pero yung tinignan namin yung commenter ng profile niya, bongga naman daw, kasi ang kasut. Kaya bakit di nagpaganda ng panganak? Yun nga, yung sinasabi ko Oo, na bakit kung handa kayo sa panganak, okay yung panganak, okay naman sa kasal nyo, tapos pagdating sa panganak, parang struggles na naman sa'yo, tapos ang ginawa mo parang yung mister na to, nangigigil ako dito. Alam mo, yun, di ba, nakakalungkot, pero may mga tao talagang minsan lumalabas yung pagkukupal nyo. Check. Link to story. Na-mention yun. Sinerch niya yung reaction story. Siya, hindi ko alam. So, yan. At may kasi nagbabasa na may ginagabi sa nakita niyo, ayan. Okay, so ang daming Reddit, ang dami ko nababasa sa Reddit kasi napakakupal talaga. Pero sige, yun lang ang mga sabi ko. Sana yung
May mga talagang for girls out there, make sure huwag kayong magpapadala sa mga sweetness ng mga lalaki. Kasi, di ba? Sweetness, yung mga you have to use the think critically. Walang masama doon, di ba? Tama tama yung dati kong katrabaho nung first job ko na isa siyang yung parang kaya na doon. Sabi niya sa akin huwag kang gamitin mo utak mo, huwag yung puso. Diba? Same din yan yung sinabi niya sa akin, tumatak saan. Kaya kailangan yun yung kailangan itatak niyo sa mga kokote niyo bago yung mga puso. Yun lang yung masasabi ko, and thank you, and see you next video. Bye!